Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay, isang kwentong magpapaalala sa atin na ang nakaraan, gaano man natin ito subukang ibaon sa limot, ay laging may paraan para bumalik. Sabi nila, ang pinakamalaking pagsubok sa katatagan ng isang puso ay kapag ang taong minsan mo nang itinuring na mundo mo ay biglang kakatok muli sa iyong pinto. Handa ka bang pagbuksan ito o isasara mo na lang ng tuluyan para protektahan ang kapayapaang matagal mong binuo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Mayari. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ang pinakamagandang pabango sa mundo para kay Mayari Rosario. Iyon ang amoy ng bagong simula, ng pangarap na natupad, ng buhay na buong puso niyang itinaguyod para sa kanyang sarili at sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Mama, look! I made a pandesal monster. Isang matamis ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mayari habang pinagmamasdan ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Hangin. May harina sa pisngi nito at sa dulo ng kanyang ilong. At buong pagmamalaki nitong iwi na wagayway ang isang piraso ng masa na may 2 maliit na sungay. Sa tabi nito, ang kakambal niyang si Dapit Hapon ay masusing naglalagay ng breadcrumbs sa ibabaw ng mga bilog na masa. My pandesal is handsome, Mama. Like me. Seryosong sabi nito na nagpangiti lalo kay Mayari. Oo naman anak, pareho kayong gwapo ng mga gawa ninyo. Sagot niya habang marahang pinupunasan ang harina sa mukha ni Hangin. Ito ang kanyang mundo. Ang maliit na panaderya sa bayan ng Amihan. Ang tinapay mula sa puso. At ang 2 anghel na ito. 5 taon. 5 taon ng hirap at sakripisyo para mabuo ang payapang buhay na ito. Malayo sa anino ng isang nakaraang puno ng sakit at luha. Isang ugong ng makina ng sasakyan ang pumukaw sa kanilang atensyon. Hindi ito karaniwan. Ang mga sasakyang dumadaan sa kanilang kalsada ay kadalasang mga tricycle o luma ng mga pampasaherong jeep. Ngunit ang tunog na ito ay iba, malalim, makinis, at mamahalin. Mula sa malaking bintanang salamin ng kanyang tindahan, natanaw ni Mayari ang isang makintab at kulay itim na sasakyan na huminto mismo sa tapat. Nanikip ang kanyang dibdib. Ang ganitong uri ng sasakyan ay pagmamay-ari lamang ng mga taong mula sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang sapatos na gawa sa mamahaling katad, sinundan ng isang katawan na nakabihis ng isang eleganteng suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. At nang mag-angat ito ng tingin, ang lahat ng hangin sa mundo ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Mayari. Ang mga mata, ang panga, ang buhok na bahagyang ginulo ng hangin, lahat ay pamilyar. Mas matipuno ngayon, mas may guhit ng karanasan sa mukha, ngunit walang duda. Siya pa rin iyon. Apolaki Polo Montenegro. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso sa 1,000 piraso. Ang ama ng kanyang mga anak. Napatayo si Apolaki na parang isang estatwa sa labas ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakapako hindi kay Mayari, kundi sa 2 batang lalaki sa loob ng tindahan. Nakita ni Mayari ang pagkabigla, ang pagkalito, at isang emosyon na hindi niya mabasa sa mga mata nito habang tinititigan nito ang mga mukha ni na Hangin at Dapit Hapon. Mga mukhang maliit na bersyon ng sarili niya. Naramdaman ni Mayari ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Nilalamon ang anumang bakas ng pagkagulat. Agad siyang kumilos. Hinawakan niya ang 2 anak at marahang itinulak sa likod niya na parang isang inang leon na nagpoprotekta sa kanyang mga supling. Dahan-dahang naglakad si Apolaki palapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Mayari. Tumigil siya sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata
ay nagmamakaawa, puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Binuksan ni Mayari ang pinto, sapat lang para makalabas siya habang hinaharangan ang daan papasok. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo nang siya ay magsalita. "Anong kailangan mo?" "Mayari." Ang pangalan niya ay namutawi sa mga labi nito na parang isang panalangin, puno ng pagsisisi. "Mayari, please. Mag-usap tayo." Isang mabilis na alaala ang sumilay sa isip ni Mayari. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng marangyang condo unit nito, ang mga salitang binitiwan niya na kasing tulis ng mga bubog. "Hindi na kita mahal, Mayari. Hindi ikaw ang babaeng para sa akin. Tapos na tayo." Umiling siya. Ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. "Wala tayong dapat pag-usapan. 5 taon na ang nakalipas. Apolaki, umalis ka na." "Pero ang mga bata," bulong nito. Ang mga mata ay muling lumingon sa likuran niya. Sila ba? Sila ba ay... Hindi mo sila karapatang makilala," putol ni Mayari. Ang bawat salita ay may diin. "Wala kang karapatan dito. Pakiusap, umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin." Itinuro niya ang sasakyan nito. "Bumalik ka na sa mundo mo, Mr. Montenegro. Hindi ka nababagay dito." Tinalikuran niya ito, handa nang isara ang pinto at ang kabanata ng kanyang buhay na muling nagtangkang bumukas. Sakit at pait ang naramdaman niya. Ngunit mas nangingibabaw ang pangangailangang protektahan ang kanyang mga anak. Habang isinasara niya ang pinto, isang maliit na bola ang gumulong mula sa loob ng tindahan, tumalbog palabas sa kalsada. "My ball!" sigaw ni Hangin. Bago pa man makakilos si Mayari, mabilis na tumakbo ang bata palabas, hinahabol ang laruan nito. Kasabay nito isang rumaragasang motorsiklo ang biglang lumiko sa kanto. Nanlaki ang mga mata ni Mayari sa takot. Ang mundo niya ay tila bumagal. Hangin! Ngunit may isang taong mas mabilis. Sa isang iglap, si Apolaki, na kanina lang ay nakatayo doon na may wasak na ekspresyon, ay sumugod pasulong. Itinulak niya si Hangin palayo sa daan ng motorsiklo, habang siya naman ang sumasalubong dito. Isang malakas na tunog ng preno at isang kalabog ang narinig. Napasigaw si Mayaritare. Ang unang naramdaman ni Apolaki ay ang matinding kirot sa kanyang braso at tagiliran. Sumunod ang amoy ng alikabok at ang magaspang na pakiramdam ng semento sa kanyang pisngi. Ngunit lahat ng iyon ay nabura nang marinig niya ang isang maliit na tinig na umiiyak. "Mama! Mama!" Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Hangin, yakap-yakap ni Mayari, nanginginig sa takot ngunit walang galos. Ligtas. Ang kumpirmasyong yon ay nagdulot ng kakaibang ginhawa sa kanya, mas matimbang kaysa sa sakit na unti-unti nang gumagapang sa kanyang buong katawan. "Hoy! Anong nangyari dito?" Sigaw ng ilang mga kapitbahay na nagsilabasan. "Diyos ko, si Polo!" Isang boses ng babae. Tumakbo si Mayari palapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Isang emosyon na hindi inaasahan ni Apolaki na makita pang muli para sa kanya. "Apolaki, ayos ka lang ba?" tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang bumangon. Yung bata, okay lang ba siya? Iyon ang unang lumabas sa bibig niya. Tumango si Mayari, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. "Oo, salamat sa'yo." Dinala siya ng mga tao sa maliit na health center ng bayan. Isang maliit na kwarto lang yon na may 2 kama at amoy ng betadine. Habang ginagamot ng nurse ang kanyang mga galos at gasgas, nanatili si Mayari sa isang tabi, hindi mapakali. Si Aling Ginhawa, ang matandang kasambahay na itinuring na nilang pamilya, ang nagbabantay sa kambal sa labas. Malalalim ang ilang sugat. Mabutit walang nabali. Sabi ng nurse, "Kailangan mo lang ipahinga yan." Tatawag ako ng ambulansya. Mabilis na sabi ni Mayari, kinukuha ang kanyang telepono.
Ipapadala kita sa ospital sa syudad. Pwede kong tawagan ang, "Huwag!" Mahinang putol ni Apolaki. Tumingin siya sa mga mata nito. "Huwag, Mayari. Dito lang ako. Ayos lang talaga ako." Ang pagtanggi niyang iyon ay tila mas nagpagulat kay Mayari kaysa sa mismong aksidente. Sanay ito sa isang Apolaki Montenegro na isang tawag lang, isang buong team ng mga doktor mula sa pinakamahal na ospital ang darating. Ang lalaking nasa harap niya ngayon na kontento ng gamutin ng isang nurse sa isang simpleng health center ay ibang-iba. Nang makalabas sila, dapit hapon na. Ang langit ay may kulay kahel at lila. Naglakad sila papunta sa dalampasigan, ilang metro lang mula sa tindahan. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang marahang hampas ng alon. "Bakit ka bumalik, Apolaki?" Basag ni Mayari sa katahimikan. Ang boses niya ay hindi na galit, kundi pagod at puno ng pagkalito. Huminga ng malalim si Apolaki. Pinipigilan ng sakit mula sa kanyang mga sugat at sa kanyang puso. "Dahil 5 taon na akong hindi buo, dahil bawat araw sa loob ng 5 taon, ginigising ako ng pagsisisi." Tumingin siya rito, buong katapatan. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong sinaktan kita sa paraang hindi mapapatawad. Duwag ako, Mayari. Iyon ang totoo. Nagpatalo ako sa takot, sa pressure mula sa aking ama, at wala akong pinagsisihan na mas hihigit pa roon." Hindi sumagot si Mayari. Nakatingin lang ito sa malayong abot tanaw. "Hindi ako naparito para hilinging bumalik ka sa akin." Pagpapatuloy ni Apolaki. Ang boses ay halos pabulong na. "Naparito ako dahil kailangan kong malaman kung masaya ka na. At ngayong nakita ko sila, nakita ko ang mga anak ko. Ang gusto ko lang ay isang pagkakataon na makilala sila, Mayari. Kahit iyon lang, hahayaan kitang magtakda ng mga patakaran. Susundin ko ang lahat. Pakiusap." Mula sa di kalayuan, natanaw nila si Aling Ginhawa na akay-akay ang kambal. Papalapit sa kanila. "Yaya, who is that man with Mama?" Narinig nilang tanong ni Dapitang Hapon. "Is he the one who got hurt?" "He's a brave man, mga apo," sagot ni Aling Ginhawa. Sa mga salitang yon, tila may nabasag sa loob ni Apolaki. Brave, isang salitang hindi niya kailanman ginamit para ilarawan ang sarili. Nang makalapit ang mga bata, nagtago ang mga ito sa likod ni Mayari. Sumisilip paminsan-minsan kay Apolaki na may halong pagtataka at hiya. Dahan-dahang lumuhod si Apolaki, tinitiis ang sakit para maging kapantay nila. "Hello," sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Tumingin si Mayari sa eksena. Sa harap niya, ang lalaking minsan niyang minahal, sugatan at nagmamakaawa, at ang 2 bunga ng pagmamahal na yon. Biglang may kinuha si Apolaki mula sa bulsa ng kanyang coat na naiwan sa sasakyan. Isang maliit, luma ng sketchbook. Dahan-dahan niya itong binuklat at iniabot kay Mayari. Nanginginig ang mga kamay ni Mayari nang tanggapin iyon. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga guhit, mga sketch ng mukha niya habang natutulog na ginuhit mula sa alaala. Isang guhit ng isang babaeng buntis na nakangiting nakatingin sa dagat. Ang pangarap na hindi niya nasaksihan. At sa mga huling pahina, mga guhit ng 2 batang lalaki. Isang nagpapalipad ng saranggola, isang nagtatayo ng sandcastle. Mga mukhang hinulmalang mula sa kanyang imahinasyon, ngunit may nakakagulat na pagkakahawig kinahangin at dapit hapon. Sa loob ng 5 taon, ito ang mga munting pangarap na bumuhay sa akin. Bulong ni Apolaki. Ang pangarap na sana ay naging mas matapang ako. Ang pangarap na sana ay kasama ko kayo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Mayari, tumulo sa papel. Mabilis niya itong pinunasan. Ang galit sa puso niya ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyong mas komplikado, isang pinaghalong sakit, awa, at isang maliit na kislap ng pag-unawa. Isinara niya ang sketchbook
at ibinalik ito kay Apolaki. Huminga siya ng malalim, nag-iipon ng lakas para sa desisyong gagawin niya. Maari mo silang makita, sabi niya sa wakas. Ang boses ay matatag na. Pero sa isang kondisyon, napatingala si Apolaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng nabuhay na pag-asa. Makikilala ka nila, sabi ni Mayari, bilang si Tito Polo, isang kaibigan ng pamilya. At hindi mo kailanman babanggitin sa kanila ang pangalang Montenegro. Maliwanag ba? Sa pananaw ni Mayari, ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na sabay na matamis at mapanganib. Tinupad ni Apolaki ang kanyang pangako. Isinantabi niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang maliit na inn sa kabilang kanto at namuhay ng simple. Araw-araw, pagkatapos magbukas ng tindahan si Mayari, darating si Tito Polo, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong tao na handang matuto. Tito Polo, you're making a mess. Hagigik ni Hangin isang hapon habang pinapanood nila si Apolaki na subukang magmasa ng harina. May mas maraming harina sa damit at mukha nito kaysa sa mesa. Tinuturuan ko lang itong harina kung sino ang boss. Pabirong sagot ni Apolaki na lalong ikinatawa ng kambal. Mula sa kanyang pwesto sa counter, hindi mapigilan ni Mayari ang mapangiti. Habang pinagmamasdan sila, nakikita niya kung gaano kasaya ang kanyang mga anak sa presensya ni Apolaki. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito, mula sa pagiging alalay, sa pagbubuhat ng mga sako ng arena, hanggang sa matiyagang pagtuturo kay Dapit hapon kung paano itali ang sintas ng sapatos nito. May mga sandaling nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, isang tingin na puno ng pangungulila at paghanga. Sa mga pagkakataong yon, mabilis siyang umiiwas, ngunit hindi niya maikakaila ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang kilig na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso na akala niya'y gawa sa bato ay unti-unti palang natitibag ng init ng kanyang pasensya. Isang gabi, matapos niyang ihatid sa tulugan ng kambal, naabutan niya si Apolaki sa labas ng tindahan, tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa semento. Gabi na, bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong niya. Ang boses ay mas malambing kaysa sa nilalayon niya. Ngumiti si Apolaki. Gusto kong paggising mo bukas, malinis na ang harapan ng paborito kong panaderya. Nagkatitigan sila sa ilalim ng liwanag ng isang poste. Sa sandaling iyon, wala ang nakaraan, wala ang sakit. Tanging 2 taong muling natututong magtiwala. Napansin ni Mayari ang sarili niyang napapangiti. Isang tunay at hindi pilit na ngiti. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang posible palang maghilom ang sugat. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bagong lutong ensaymada, isang itim na sasakyan, katulad ng dinala ni Apolaki noong una, ang muling huminto sa tapat. Ngunit hindi si Apolaki ang bumaba. Isang lalaking nakapormal na barong, may makintab na sapatos at may malamig na aura ang lumapit sa pinto. Pumasok ito sa loob. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila isang laso na nakumalat sa hangin. Nilalamon ang matamis na amoy ng kanyang mga tinapay. Magandang hapon po. Kayo po ba si Miss Mayari Rosario? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magalang ngunit walang kabuhay-buhay. Tumango si Mayari biglang kinabahan. Ako nga. Ano po ang maitutulong ko? Pinapasabi lang po ni Don Augusto Montenegro, sabi ng lalaki, at sa pagbanggit pa lang ng pangalang iyon, nanlamig ang buong katawan ni Mayari. Pinapasabi niya na sana ay natatandaan niyo pa, ang usapan ninyo, 5 taon na ang nakakaraan. Isang mabilis na alaala ang bumalik sa kanya na parang kidlat. Hindi ang pag-uusap nila ni Apolaki, kundi ang paghaharap nila ng ama nito. Si Don Augusto nakaupo sa kanyang opisina
na parang isang hari sa kanyang trono. Ang mga mata ay matalim at nanunya. Isa kang pagkakamali, iha. Isang dumi sa pangalan ng pamilya ko. Kung hindi ka lalayo sa anak ko, sisiguraduhin kong ang pamilya mo sa probinsya ang magbabayad. Isang tawag ko lang, mawawalan ng trabaho ang tatay mo. Isang tawag ko lang, mababaon sa utang ang buong angkan ninyo. Iyon ang totoong dahilan. Ang takot. Ang takot hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga magulang. Mukhang nagkakaintindihan tayo. Pagpapatuloy ng lalaki, napansin ang pamumutla sa mukha ni Mayari. Si Don Augusto ay isang taong may isang salita. Ang babala noon ay babala pa rin ngayon. Mag-isip kang mabuti, Miss Rosario, para sa kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Pagkasabi niyon, magalang itong tumalikod at umalis. Iniwan si Mayari na nanginginig at gulong-gulo. Ang lahat ng kilig, lahat ng pag-asa na nagsimulang sumibol sa puso niya ay biglang nalanta at namatay. Napalitan ito ng dalisay na takot. Nang dumating si Apolaki makalipas ang 1 oras, dala-dala ang 2 sorbetes para sa kambal. Isang ibang Mayari ang kanyang natagpuan. Isang Mayari na muling isinuot ang kanyang baluti na gawa sa yelo. Apolaki, kailangan mo nang umalis, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Apolaki. Ano? Bakit? Mayari, anong nangyari? Nagkamali ako, sabi ni Mayari. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Hindi ito tama. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Pero akala mo ano? Putol niya, may diin sa bawat salita. Na dahil lang hinayaan kitang makasama ang mga bata, okay na ang lahat? Na mapapatawad na kita? Hindi, Apolaki. Hindi ganoon kadali. Para mas masakit, para siguraduhing aalis ito, nagsinungaling siya. Ginamit niya ang pinakamasakit na salitang alam niyang tatagos sa puso nito. May iba na akong pinagbubuksan ng puso, sabi niya, kahit na ang bawat salita ay parang lason sa sarili niyang dila. Mayroon nang sumusubok na buuin ang buhay ko, at ang pagdating mo ay nanggugulo lang. Kaya pakiusap, para sa kapayapaan ng lahat, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Mula sa kinauupuan niya sa loob ng kanyang sasakyan, pinanood ni Apolaki ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa salamin. Bawat patak ay tila isang luhang kasabay ng sakit na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Mayari ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. May iba na akong pinagbubuksan ng puso. Ang sakit ay pamilyar. Ito ang parehong sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, may kasama itong pagkalito. Hindi siya makapaniwala. Ang mga ngiti ni Mayari sa mga nagdaang linggo, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya habang nilalaro niya ang mga bata, ang mga sandali ng katahimikan na puno ng hindi masambit na mga salita. Imposibleng lahat ng yon ay isang kasinungalingan. Tumingin siya sa tinapay mula sa puso. Sa kabila ng ulan, naaaninag niya ang anino ni Mayari sa loob, pabalik-balik, abala sa pag-aayos. Nakikita niya ang tensyon sa mga balikat nito. Hindi ito ang kilos ng isang babaeng masaya sa piling ng iba. Ito ang kilos ng isang babaeng may mabigat na dinadala. Hindi, may mali. Isang determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi siya aalis. Hindi sa pagkakataong ito. Hindi na siya ang duwag na Apolaki Montenegro na basta na lang naniniwala sa mga salitang naririnig. Kinapa niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang matalik na kaibigan at pinsan na si Javier. Javier! Bungad niya nang sagutin nito ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo. Polo? Nasaan ka? Pinapahanap ka na ng ama mo sa buong syudad. Nag-aalalang sabi ni Javier. Nasa bayan ng amihan ako.
Makinig ka, sabi ni Apolaki. Ang boses ay seryoso. Kailangan kong balikan ang nangyari 5 taon na ang nakalipas noong naghiwalay kami ni Mayari. Polo, para saan pa? Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Hindi, Javi. May hindi tama. Naalala mo ba yung mga litratong pinakita sa akin ni Papa? Yung ebidensya na may ibang lalaki si Mayari? Natahimik si Javier sa kabilang linya. Oo, naaalala ko. Bakit? Naniwala ako kaagad noon. Bata pa ako, tanga. At higit sa lahat, takot ako kay Papa. Pero ngayon, may pakiramdam akong nilinlang ako. May paraan ka bang malaman kung sino ang kumuha ng mga litratong yon? Isang private investigator marahil. Mahirap yan, Polo. Matagal na yon. Pero susubukan ko. May mga kontak ako. Sagot ni Javier. Ano bang plano mo? Hindi pa ako aalis dito. Pero kailangan kong bumalik ng Maharlika nang hindi nalalaman ni Papa. Kailangan kong halungkatin ang opisina niya. Kinagabihan, sa ilalim ng kadiliman at malakas pa ring ulan, lihim na nagmaneho si Apolaki pabalik sa lungsod ng Maharlika. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya palayo sa bayan ng Amihan ay parang isang karayom sa kanyang puso. Ngunit kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ginamit niya ang kanyang lumang access card para makapasok sa Montenegro Holdings Tower. Hating gabi na, tahimik at madilim ang buong gusali. Tanging ang mga emergency lights lang ang nagbibigay liwanag. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ng kanyang ama. Ang kwartong dati ay simbolo ng kanyang kinabukasan. Ngunit ngayon ay parang isang kulungan ng mga kasinungalingan. Umupo siya sa malaking silya ni Don Augusto at binuksan ang computer nito. Protected by a password. Sinubukan niya ang birthday ng ama niya. Mali. Ang pangalan ng ina niya. Mali. Bigla isang ideya ang pumasok sa isip niya. Tinaype niya ang salitang legacy. Nag-unlock ang screen. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Apolaki. Legacy. Iyon lang naman ang mahalaga sa kanyang ama. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga lumang files, mga financial records, mga email. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap, isang folder na may pangalang Family Matters ang nakakuha ng kanyang atensyon. At sa loob niyon isang subfolder, MR Project. Nanlamig siya. MR Mayari Rosario. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang serye ng mga financial transactions. Ang una ay isang malaking bayad sa isang security and investigation agency na may petsang eksakto 1 linggo bago sila maghiwalay ni Mayari. At ang sumunod na transaction ang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Isang wire transfer ng malaking halaga papunta sa account ng isang babaeng nagngangalang Carla Mendoza na may petsang eksakto sa araw na iharap sa kanya ang mga litrato. May kalakip itong isang maikling email mula sa investigator. As per your instruction, the subject has been paid in full. Attached are the final edited photos. The narrative is set. She is ready to play her part if needed. Napatitig si Apolaki sa screen, hindi makapaniwala sa nababasa. Edited photos. Narrative. Play her part. Lahat ay isang palabas. Isang napakasamang dula na isinulat at idinirehe ng sarili niyang ama. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pag-iwan. Nilinlang siya, ginawa siyang tanga. At ang pinakamasaklap sa lahat, dahil sa panlilinlang na yon, tinalikuran niya ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Kasabay nito, tumunog ang telepono niya. Si Javier. Polo, may nahanap ako. Sabi ni Javier, ang boses ay mababa. Ang pangalan ng babae sa mga litrato. Carla Mendoza, isang struggling actress. Walang record ng anumang relasyon kay Mayari. Pero may record siya ng biglaang pag-alis papuntang Canada 1 linggo matapos kayong maghiwalay. At nahanap ko ang address niya dito bago siya umalis. Ipapadala ko sa iyo ngayon.
Tumingin si Apolaki sa address na lumabas sa kanyang telepono. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang pangalan sa screen ng computer. Nagtugma ang lahat. Isinara niya ang computer. Isang bagong uri ng apoy ang nag-aalab sa kanyang puso. Hindi na ito ang apoy ng kalungkutan, kundi ang nagbabagang apoy ng galit at determinasyon. May isa pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang marinig ang pag-amin mula mismo sa babaeng iyon. Ang takot ay may sariling lasa. Para kay Mayari, ito ay ang lasa ng metal sa kanyang dila. Ang pait ng alaalang pilit niyang tinatakasan. Simula nang umalis ang mensahero ni Don Augusto, ang bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat anino na dumadaan sa bintana, ay nagdudulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Ang kanyang panaderya, ang kanyang santuaryo, ay naging isang kulungan na gawa sa salamin, kung saan pakiramdam niya ay anumang oras ay may mabagsik na hayop na maninila. At kinahapunan, dumating ang maninila. Ang itim na Mercedes-Benz ay huminto sa tapat ng tindahan ng may awtoridad na hindi maikakaila. Mula rito ay bumaba si Don Augusto Montenegro, nakabihis ng puting-puting linen suit. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng kapangyarihan. Pumasok siya sa loob na tila pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mamahaling sapatos ay marahang tumutunog sa sahig na semento. Mayari, bati niya. Ang kanyang nangiti ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Mukhang maganda ang naitayo mong munting negosyo rito. Nasa likod ng counter si Mayari at naramdaman niyang nais niyang magtago sa ilalim nito. Ngunit ang imahe ng kanyang dalawang anak na masayang natutulog sa kwarto sa likod ang nagbigay sa kanya ng lakas. Inayos niya ang kanyang tindig. Ano po ang kailangan ninyo, Don Augusto? Diretsahan, kung gayon. Gusto ko, sagot ng matanda. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Bumalik ang anak ko sa katinuan. At ang katinuan na iyon ay nangangahulugang isang buhay na malayo sa'yo. Sa parehong sandali, sa isang maliit at lumang apartment sa kabilang dulo ng Maharlika, kinatok ni Apolaki ang pinto. Bumukas ito ng bahagya at isang babaeng may namumugtong mga mata ang sumilip. Si Carla Mendoza, ang mukha mula sa mga litrato, ang multo ng kanyang nakaraan. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ng babae. Kilala mo kung sino ako? Sagot ni Apolaki. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Itinulak niya ng bahagya ang pinto para makapasok. 5 taon, Carla. 5 taon kong pinaniwalaan ang kasinungalingan ninyo. Napaatras si Carla, ang mukha ay namutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Apolaki. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita rito ang isang kopya ng bank transaction. Ang halagang ito. Ito ba ang presyo ng puso ko? Ito ba ang presyo ng pamilyang winasak ninyo? Nang makita ang dokumento, gumuho ang lahat ng depensa ni Carla. Napahagulgol ito. Pipatawad. Patawarin mo ako. Kailangan ko lang ng pera noon. May sakit ang nanay ko. Sabi ng ama mo, walang masasaktan. Isang simpleng trabaho lang daw. Simpleng trabaho? Bulalas ni Apolaki. Ang galit ay nagsisimula ng umakyat sa kanyang lalamunan. Sinira ninyo ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay niya. Aminin mo sa akin ang lahat. Bawat detalye. Umiiyak na ikinuwento ni Carla ang buong plano. Ang pag-hire sa kanya, ang pag-edit sa mga litrato para magmukhang magkasama sila sa malapit na paraan, ang script na dapat niyang sabihin kung sakaling kausapin siya ni Apolaki lahat. Bawat maduming salita. Pabalik sa panaderya. Hindi ko naguguluhin ang anak ninyo. Siya ang bumalik dito. Matapang na sagot ni Mayari. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Don Augusto. At naniwala ka naman? Apolaki is weak. He is sentimental. Ngunit sa huli,
Palagi siyang bumabalik sa kung saan siya nararapat. Sa tabi ko, sa Montenegro Holdings. Ang tulad mo ay isa lamang diversion, isang munting libangan. Kumuha siya ng isang sobre mula sa loob ng kanyang coat. Mula rito ay inilabas niya ang isang tseke at inilapag ito sa counter. Ito na ang huling alok ko, Mayari. Sapat na halaga para makapagsimula ka sa ibang bansa. Kasama ang mga anak mo. Sapat na para hindi na namin kayo muling makita. Tinitigan ni Mayari ang tseke. Ang mga numero ay nakakasilaw. Sapat para mabigyan ng magandang buhay ang kambal, malayo sa anumang gulo. Ngunit habang tinititigan niya ito, hindi pera ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang insulto, ang pagtingin sa kanya bilang isang bagay na maaaring bayaran at itapon. Dahan-dahan, kinuha niya ang tseke. Nakita niya ang nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Don Augusto. Ngunit sa halip na itago ito, pinunit niya ito sa gitna. Tapos sa 4 na piraso. Tapos sa 8. Hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang ito ng kasinungalingan. Hindi mabibili ng pera ninyo ang pamilya ko, sabi ni Mayari. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan na ngayon niya lang naramdaman. Maaaring naalis ninyo sa akin ang lahat noon, pero hindi na ngayon. Nawala ang nangiti ni Don Augusto. Ang kanyang muka ay napalitan ng malamig na galit. Magbabayad ka sa katigasan ng ulo mong yan. Sa kalsada, si Apolaki ay nagmamaneho na parang demonyo. Ang bawat salita ng pag-amin ni Carla ay parang gasolina na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ang sakit, ang pagsisisi, ang galit sa kanyang ama at sa kanyang sarili ay nagsasama-sama sa isang malakas na bagyo sa loob niya. 5 taon nang nawalang pagkakataon. 5 taon ng pag-iyayak ni Mayari ng mag-isa. 5 taon na hindi niya nasilayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Lahat dahil sa isang kasinungalingan. Natanaw na niya ang bayan ng amihan. Mas binilisan pa niya ang takbo. Nang akmang magsasalita muli si Don Augusto para magbanta, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto ng panaderya. Bumukas ito ng malakas. Nakatayo roon si Apolaki. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa paraang hindi pa kailanman nakita ni Mayari o ni Don Augusto. Hindi niya pinansin si Mayari. Ang kanyang tingin ay direktang tumusok sa kanyang ama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Bago ito binasag ng nanginginig, ngunit puno ng pait na boses ni Apolaki. Ama, bakit mo to ginawa sa amin? Mula sa pananaw ni Apolaki, ang buong mundo ay nag-iba ng kulay. Ang dating paggalang at takot niya sa kanyang ama ay napalitan ng isang emosyong hindi niya pa naramdaman dati, isang banal na galit. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang kanyang iginagalang na ama. Isa na siyang estranghero, isang halimaw na nagbalat kayo sa loob ng maraming taon. Si Don Augusto, sa kabilang banda, ay hindi natinag sa sigaw niya. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang malamig na pagkadismaya. Tila hindi ang pagkakatuklas sa kanyang kasalanan ang ikinagulat nito, kundi ang katapangan ng kanyang anak na kumprontahin siya. Huwag mong itaas ang boses mo sa akin, Apolaki. Mahinahon, ngunit may diing sabi ni Don Augusto. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan mo. Isang tawang walang saya ang kumawala sa lalamunan ni Apolaki. Para sa kapakanan ko? Ama, winasak mo ang buhay ko. Winasak mo ang buhay namin. 5 taon. 5 taon kaming nagdusa dahil sa isang kasinungalingan na gawa-gawa mo. Lumingon siya kay Mayari na nakatayo sa isang tabi. Nanlalaki ang mga mata, unti-unting pinoproseso ang lahat. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Ito ang kumpirmasyong kailangan niya. Naniwala siya sa'yo. Naniwala ako sa'yo.
Ginawa ko yun para protektahan ang pangalan natin. Git ni Don Augusto, itinaas na rin ang boses. Ang pamilyang ito ay may legasiya, isang bagay na hindi maiintindihan ng isang babaeng tulad niya. Itinuro nito si Mayari na may paghamak. Sa kilos na yon, isang bagay ang pumitik sa loob ni Apolaki. Bago pa man makalapit ang kanyang ama kay Mayari, mabilis siyang humakbang at humarang sa pagitan nila. Itinaas niya ang kanyang braso, isang pisikal na pader, sa pagitan ng kanyang minamahal at ng taong nanakit sa kanila. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan, mariing sabi ni Apolaki. Ang bawat salita ay mabigat. Ang babaeng ito, ama, ay may mas malaking dignidad at puso kaysa sa lahat ng yaman na ipinagmamalaki mo. Ano bang alam mo sa mundo, Apolaki? Pang-iinsulto ng matanda. Pinalaki kita sa karangyaan. Binigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang isusukli mo sa akin? Tatalikuran mo ang lahat para sa isang simpleng panadera? Hindi siya simpleng panadera, sigaw ni Apolaki. Siya ang nanay ng mga anak ko, mga apo mo na hindi mo man lang alam na nabubuhay. At alam mo kung bakit? Dahil mas pinili mong sirain kami, kaysa tanggapin na ang anak mo ay umibig sa isang babaeng hindi galing sa ating mundo. Natigilan si Don Augusto sa salitang mga apo, ngunit mabilis itong nakabawi. Ang mukha niya ay naging mas matigas. Ito na ang huling barahan niya. Ang sandata na palagi niyang ginagamit laban sa anak. Kung yan ang pinipili mo, sige, malamig na sabi ng matanda. Pero sa oras na lumabas ako sa pintong ito, wala ka nang babalikan. Ipuputol ko ang lahat. Mga credit card mo, mga bank account, ang posisyon mo sa kumpanya. Wala kang mamanahin kahit isang kusing. Mananatili sa iyo ang pangalang Montenegro, pero wala itong lamang pera. Ang banta ay nakabitin sa hangin, mabigat at makamandag. Ito ang sandaling kinatatakutan ni Apolaki sa buong buhay niya. Ang mawalan ng lahat, ang maging wala. Ngunit habang nakatingin siya sa mukha ng kanyang ama, na puno ng pagkasuklam, at pagkatapos ay lumingon siya kay Mayari na nakatingin sa kanya ng may takot. Ngunit may bahid ng pag-asa na intindihan ni Apolaki ang lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bangko. Ito ay ang pagkakataong makasama ang pamilya niya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mayari. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na magaspang dahil sa pagmamasa ng tinapay, mga kamay na sumisimbolo sa lahat ng hirap at pagmamahal. Hinarap niya ito, buong buo, at hindi na pinansin ng kanyang ama. Patawarin mo ako, bulong niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi at sinseridad. Patawarin mo ako sa 5 taon na hinayaan kitang mag-isa. Sa pagiging duwag ko, sa hindi ko paglaban para sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Handa akong talikuran ang lahat para sa inyo. Hayaan mo akong patunayan sa'yo, sa mga anak natin, na kaya kong maging lalaking karapat-dapat sa inyo, kahit wala akong daladalang yaman. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mayari. Hindi luha ng sakit, kundi ng pag-unawa. Narinig ni Don Augusto ang lahat. Ang huling salita ni Apolaki ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Tinalikuran na siya ng tuluyan ng kanyang tagapagmana. Ang kanyang legasya ay gumuho sa harap niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa matanda. Katapangan, isang bagay na ngayon ko lang nakita sa'yo. Tumalikod ito at naglakad papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. Ang boses ay puno ng lason. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ka ng kahit isang kusing. At pagkatapos ay isinara nito ang pinto. Iniwan ng katahimikan, ang amoy ng ulan, at 2 pusong sinira. At ngayon ay kailangang muling buuin. Para kay Mayari, ang katahimikang naiwan pagkaalis ni Don Augusto ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan kanina. Nakatayo lang sila roon ni Apolaki sa gitna ng kanyang maliit na tindahan,
Parehong humihingal na parang katatapos lang ng isang digmaan. At sa isang banda, totoo iyon. Isang digmaan ang natapos at isa namang panibago ang magsisimula. Hindi nagbibiro si Don Augusto. Kinabukasan, napatunayan iyon ni Apolaki. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card para bayaran ang tinuluyan niyang Declined. Sinubukan niya ang isa pa. Declined. Pagdating niya sa labas, ang kanyang Mercedes-Benz ay wala na. Isang tow truck ang nakita niyang papalayo sa kanto. Isang text message ang pumasok sa telepono niya mula sa bangko. Your accounts have been frozen pending further notice. Lahat. Kinuha ng ama niya ang lahat sa loob lang ng ilang oras. Bumalik siya sa panaderya ni Mayari, hindi na sakay ng mamahaling kotse, kundi naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa damit na suot niya at sa teleponong malapit ng maubusan ng baterya. Totoo pala, sabi niya kay Mayari, isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Wala na akong kahit isang kusing. Hindi alam ni Mayari ang sasabihin. Isang bahagi niya ang naaawa, ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaramdam ng pag-aalala. Paano na sila ngayon? Paano niya bubuhayin ang kanyang mga anak kung ang anino ng mga Montenegro ay patuloy na nakabantay sa kanila? Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, nag-usap sila sa maliit na kusina sa likod ng tindahan. Ang amoy ng pampaalsang lebadura ay halo-halo sa bigat ng kanilang mga problema. Wala kang kasalanan dito, Mayari, sabi ni Apolaki. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagdala ng gulong ito sa buhay ninyo. Tayo. Pagtatama ni Mayari, ang boses ay mahina. Tayo ang nagdala nito at ngayon, kailangan nating harapin ito ng magkasama. Ang mga salitang iyon ay kusa na lang lumabas sa bibig niya at pareho silang nagulat. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya sa sarili at sa kanya na sila ay isang tayo. Aalis ako bukas, sabi ni Apolaki, na ikinagulat ni Mayari. Pupunta ako sa kaibigan ko sa Maynila. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit anong trabaho. Hindi ako pwedeng maging pabigat sa'yo dito. At paano ka pupunta doon? Wala kang ngang pera. Praktikal na sagot ni Mayari. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideyang nakakatakot, pero parang tama. O, pwede kang manatili. Napatingin si Apolaki sa kanya. Kailangan ko ng tulong dito? Pagpapatuloy ni Mayari, medyo nahiya. Kailangan ko ng tigabuhat ng sako ng arena. Ang tigalinis, ng tiga-deliver, ang sahod ay hindi malaki. Sakto lang para sa pagkain at sa isang maliit na kwarto sa itaas. Ito ang tanging maiaalok ko. Ito ang kanyang pagsubok, ang huling pagsubok. Ang bilyonaryong si Apolaki Montenegro magiging isang panadero, isang utusan. Tinitigan niya ito sa mata, hinahamon. Nakita ni Apolaki ang hamon. At sa halip na masaktan ng ego nito, isang malambot na ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Tinatanggap ko. At iyon ang naging simula ng kanilang pagbangon. Ang mga sumunod na araw ay isang aral sa pagpapakumbaba para kay Apolaki. Ang kanyang malalambot na kamay ay nagkakalyo sa pagbubuhat ng mabibigat na sako. Ang kanyang likod ay sumasakit sa pagpupunas ng sahig. Natuto siyang gumising bago pa sumikat ang araw para maghanda ng masa. Sa una, palpak siya. Ang mga pandesal na gawa niya ay matitigas. Ang ensaymada niya ay sunog. Ngunit hindi siya sumuko. Pinapanood siya ni Mayari at sa bawat patak ng pawis ni Apolaki, unti-unting nabubura ang huling bakas ng galit sa kanyang puso. Nakikita niya ang isang lalaking nagsusumikap, hindi para sa pera, kundi para sa pamilya. Ang pinakamahalaga sa lahat, nakikita ng kambal ang lahat. Wow, Papa, Tito Polo is so strong, sabi ni Dapitapon isang hapon, habang buong paghangang pinapanood si Apolaki na buhati ng 2 sako ng arena
ng sabay. "He's teaching me basketball, Mama." Masayang balita naman ni Hangin. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Mayari na tama ang kanyang desisyon. Unti-unti, nabubuo ang isang pamilya sa loob ng 4 na sulok ng kanyang panaderya. Ngunit ang anino ni Don Augusto ay mahaba. Isang araw, ang kanilang supplier ng arena ay biglang tumawag. "Pasensya na, Mayari. Hindi na kami makakapag-deliver sa inyo. May utos galing sa itaas." Sunod ang supplier ng mantika. Sunod ang nagbebenta ng keso. Isa-isa, pinutol ang kanilang mga koneksyon. Isang malinaw na mensahe. Gugutumin sila ni Don Augusto hanggang sa sumuko. Gabi na, at nakaupo si Mayari sa harap ng kanyang ledger book. Ang muka ay gusot sa pag-aalala. Malapit nang maubos ang kanilang mga sangkap. Ilang araw na lang at mapipilitan na siyang magsara. Lahat ng pinaghirapan niya ay mawawala. Nakita ni Apolaki ang desperasyon sa mukha niya. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan." "Anong paraan, Polo?" Basag ang boses ni Mayari. "Nasa dulo na tayo ng PC. Tapos na tayo." Habang nasa gitna sila ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila. Sino naman ang pupunta ng ganoong oras ng gabi? Binuksan ni Mayari ang pinto. Isang lalaking nakasalamin at may dalang itim na briefcase ang nakatayo roon. Mukha itong abogado. "Magandang gabi po. Hinahanap ko po si Mr. Apolaki Montenegro." Formal na sabi ng lalaki. "Ako nga," sagot ni Apolaki. Lumapit sa pinto. "Ano yon?" "Ako po ang abogado mula sa De Guzman Law Firm sa Maharlika." Pagpapakilala ng lalaki. "Mayroon po akong isang napakahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman. Ito ay tungkol sa isang anonymous investor ng Montenegro Holdings. 5 taon na ang nakakaraan." Mula sa pananaw ni Apolaki, ang abogado sa kanyang harapan ay tila nagsasalita ng ibang lengguwahe. Anonymous investor? Inilibot niya ang tingin sa kanilang maliit at simpleng kusina. Anong kinalaman ng isang corporate lawyer sa kanilang magulong buhay? "Umupo po muna tayo," sabi ni Attorney De Guzman. Inilalapag ang kanyang briefcase sa maliit na lamesang kinakainan ng kambal tuwing umaga. Naglabas ito ng isang makapal na folder. Nagkatinginan sila ni Mayari. Umupo si Apolaki habang si Mayari ay nanatiling nakatayo sa isang tabi. Ang mga braso ay nakayakap sa sarili na tila naghahanda sa anumang masamang balita. 5 taon na po ang nakalipas, panimula ng abogado. Ang Montenegro Holdings ay dumaan sa isang matinding krisis pinansyal, isang maling desisyon sa isang international investment ang halos magpabagsak sa buong kumpanya. It was all over the business news. The stocks were plummeting. Naalala yon ni Apolaki. Isang madilim na panahon iyon para sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay palaging galit, palaging wala sa mood. Iyon din ang mga panahong kasagsagan ng kanilang paghihiwalay ni Mayari, kaya't ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nang ang lahat ay akala'y katapusan na, pagpapatuloy ni Attorney De Guzman, isang hindi kilalang investor ang biglang pumasok. Through a third-party firm, my firm, they bought a significant block of shares. Hindi sapat para kontrolin ang kumpanya, ngunit sapat para patatagin ang presyo nito sa merkado. It was a lifeline. It gave Don Augusto the leverage and time he needed to recover. In essence, this anonymous person saved Montenegro Holdings. At bakit ninyo ito sinasabi sa akin ngayon? Nagtatakang tanong ni Apolaki. Dahil sa kontratang pinirmahan namin ng kliyente, sagot ng abogado. Mayroon pong confidentiality clause na may bisa sa loob ng 5 taon at may isa pa pong kondisyon sakaling si Mr. Apolaki Montenegro ay kusang loob na tatalikod sa kanyang mana, umaalis sa anumang posisyon sa kumpanya. Ako ay inaatasan na sabihin sa kanya
ang buong katotohanan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Apolaki. Tumingin siya sa abogado. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Binuklat ni Attorney De Guzman ang folder at inilabas ang isang dokumento. Dahan-dahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa, palapit kay Apolaki. Ang 5 taon ay natapos na noong nakaraang linggo at base sa mga nangyari, mukhang natupad na rin ang ikalawang kondisyon. Nanginginig ang kamay ni Apolaki habang inaabot ang papel. Isa itong kopya ng Deed of Investment. Tiningnan niya ang halaga. Nakakagulat. Sapat para bumili ng isang buong village. At sa ilalim, sa espasyo para sa pangalan ng investor, nakasulat ang isang pangalan na bumiyak sa kanyang mundo. Mayari G. Rosario. Binitawan niya ang papel na parang napaso. Tumingin siya kay Mayari na nakatayo pa rin sa dilim. Ang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang pangalan sa papel. Hindi maaari. Biglang isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang flashback na hindi niya naranasan, ngunit ngayon ay nakikita niya ng buong linaw. Nakikita niya si Mayari, 5 taon na ang nakalipas. Mag-isa sa isang maliit na inuupahang kwarto. Ang mga mata ay namumugto mula sa ilang araw na pag-iyak matapos siyang iwan ni Apolaki. Sa kanyang kandungan ay 2 bagay. Isang sobre na naglalaman ng mana na iniwan ng kanyang yumaong ina. Ang lahat ng naipon nito sa buong buhay at isang dyaryo na may headline, Montenegro Holdings, nanganganib bumagsak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang balita. Alam niya, ito ang mundo ng lalaking minahal niya. Ang pangarap ng ama nito, ang legasya ni Polo. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagkakanulo, may isang bahagi sa puso niya na hindi kayang tiisin na makita itong gumuho. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mga luha at kinuha ang telepono. May isang desisyon siyang ginawa. Isang desisyon na walang nakakaalam. Isang sakripisyo para sa lalaking dumurog sa kanya. Bumalik si Apolaki sa realidad. Tumingin siyang muli kay Mayari. Ngayon, iba na ang nakikita niya. Nakikita niya ang babaeng nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ang mga kamay ay pagod sa pagmamasa ng tinapay, hindi dahil wala itong pera, kundi dahil ibinigay nito ang lahat para sa kanya. Ang buong yaman ng Montenegro, ang turing ipinagmamalaki ng kanyang ama, ang legasiyang ipinagkait sa kanya, lahat ng yon ay nakatayo pa rin dahil sa babaeng hinamak at tinalikuran nila. Ang bigat ng katotohanan yon ay parang isang toneladang semento na dumagan sa kanya. Pagkagulat, utang na loob, at higit sa lahat hiya. Isang kahihiyang napakalalim at walang hanggan. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang boses ay basag. Bakit mo ginawa yon? Hindi sumagot si Mayari, ngunit ang kanyang mga mata, na ngayon ay nababasa na ni Apolaki, ay nagsabi ng lahat. Dahil sa pag-ibig, isang pag-ibig na napakatotoo at napakadalisay. Isang pag-ibig na hindi niya nasuklian. Dahan-dahang tumayo si Apolaki. Ang mga dokumento ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at nagkalat sa sahig. Lumakad siya palapit kay Mayari. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. At nang nasa harap na niya ito, ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Lumuhod siya sa sahig, sa paanan ni Mayari. At doon, ang dating makapangyarihang si Apolaki Montenegro ay humagulgol na parang isang bata. Walang salita. Tanging mga hikbi ng pagsisisi, ng pasasalamat, at ng pusong tuluyan ng nadurog sa katotohanan. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumigil. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay basang-basa pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Mayari.
May isang huling bagay akong kailangang gawin, sabi niya. Ang boses ay kalmado na, ngunit puno ng bigat. Isang huling laban. Mula sa kinauupuan niya sa isang sulok ng malaking press room, naramdaman ni Mayari na para siyang isang isda na naligaw sa gitna ng karagatan. Ang malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon ng Montenegro Holdings Tower ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ibang-iba sa mainit at pamilyar na singaw mula sa oven ng kanyang panaderya. Dito, ang amoy ay hindi pandesal, kundi mamahaling leather, salapi, at kapangyarihan. Ito ang mundo ni Apolaki. O mas tamang sabihin, dati nitong mundo. Pumayag siyang sumama, hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Apolaki bago ito umalis. Isang tingin na nagsasabing, sa pagkakataong ito, kailangan kitang kasama. Nagsimula nang dumating ang mga miyembro ng board, mga lalaki at babaeng naka-power suit na tila mga general na papasok sa isang digmaan. At sa huli, pumasok ang hari, si Don Augusto Montenegro. Naglakad ito papasok ng may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay may bigat. Nginitian nito ang mga miyembro ng press na tila sila'y mga alagang hayop. Nang mapadako ang tingin nito sa gawin ni Mayari, isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita niya. Sinundan ng isang mapanuyang nangisi na parang sinasabing, anong ginagawa ng daga na ito sa palasyo ko? Ngunit hindi na natinag si Mayari. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang takot niya ay napalitan na ng pagod. Umupo si Don Augusto sa gitna ng mahabang mesa, sa tabi ng isang bakanteng upuan na malinaw na para kay Apolaki. At pagkatapos ay pumasok si Apolaki. Ang lahat ng bulungan ay tumigil. Ang lahat ng kamera ay napunta sa kanya. Ngunit ang Apolaking pumasok ay hindi ang aroganteng tagapagmana na kilala nila. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang damit na suot niya habang nagtatrabaho sa panaderya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat at determinasyon ng isang taong wala nang maaaring iwawala pa. Hindi siya umupo sa tabi ng kanyang ama. Sa halip, dumiretso siya sa lectern sa harap, kung saan nagsasalita ang mga CEO. Salamat sa inyong pagdalo. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Tinawag ko kayo rito para ituwid ang isang kasinungalingan. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nakita ni Mayari ang pag-igting ng panga ni Don Augusto. 5 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Apolaki, tinalikuran ko ang isang babaeng lubos kong minahal. Ang opisyal na kwento na alam ng iilan ay dahil sa isang third party, isang pagkakamali sa kanyang panig. Naglakad siya palayo sa lectern, mas malapit sa mga tao. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang babaeng iyon ay hindi nagkasala. Ang tanging kasalanan niya ay ang magmahal ng isang lalaking duwag. Ako iyon. At ang third party, isa iyong katang-isip. Isang bayarang aktres, isang palabas na binayaran at idinirehe ng nag-iisang tao na may kakayahang gawin iyon. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay direktang tumusok sa kanyang ama. Ang aking ama, si Don Augusto Montenegro. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga reporter. Nagsimula ang sunod-sunod na flash ng kamera. Hindi! Sigaw ni Don Augusto, napatayo. Kasinungalingan yan. Ang anak ko ay wala sa tamang pag-iisip. Ngunit hindi pinansin ni Apolaki ang kanyang pagsigaw. Sa halip, ipinakita niya sa malaking screen sa likod niya ang mga dokumento. Ang bayad sa investigation agency, ang wire transfer kay Carla Mendoza, ang email na nagkukumpirma sa lahat. Ang katotohanan, sa itim at puti, para makita ng buong mundo. Napaatras si Don Augusto sa kanyang upuan na parang sinuntok. Ngunit hindi iyan ang pinakamalaking kasinungalingan.
Sabi ni Apolaki. Ang boses niya ay nagbago. Naging mas malambot, puno ng emosyon. Ang pinakamalaking lihim na itinago ng pamilyang ito ay hindi isang kasalanan, kundi isang himala ng pag-ibig. Lumingon siyang muli sa screen. 5 taon na ang nakalipas, ang Montenegro Holdings ay nalugi. Ngunit isang anonymous investor ang sumagip dito. Ang investor na iyon. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hinanap si Mayari sa karamihan. Nagtama ang kanilang paningin. Ay ang babaeng sinira ng aking ama, ang babaeng tinalikuran ko. Ginamit niya ang lahat ng perang iniwan sa kanya ng kanyang ina para isalba ang kumpanya ng lalaking dumurog sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Mayari. Siya po si Mayari Rosario, ang totoong tagapagligtas ng Montenegro Holdings. Lahat ng ulo, lahat ng kamera, lahat ng liwanag ay napunta kay Mayari. Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi, ang pagkabigla. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang paghanga at pasasalamat sa mga mata ni Apolaki. At iyon lang ang mahalaga. Isang kaguluhan ang sumabog. Ang mga reporter ay nagsisigawan, nagtatanong. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin kay Don Augusto ng may pagkasuklam. Ang mukha ng matanda ay hindi na mailarawan, isang maskara ng pagkatalo, kahihiyan, at galit. Ang kanyang legasya ay naging abo sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagsalita si Apolaki. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa lahat. Dahil sa lahat ng ito, deklara niya, sa harap ninyong lahat, opisyal kong tinatalikuran ng aking mana at ang pangalang Montenegro. Hindi ko kayang dalhin ang isang pangalan na nabahiran ng ganitong uri ng panlilinlang. Tumingin siyang muli kay Mayari. Isang tingin na nangangako ng isang bagong simula. Ngayong araw, hindi na ako si Apolaki Montenegro. Ako si Polo, isang ama. At uuwi na ako sa aking pamilya. Mayari ang biyahe pabalik sa bayan ng amihan ay tahimik. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng dalawang estranghero, kundi ang payapang katahimikan ng dalawang kaluluwang pagod na sa pakikidigma at sa wakas ay natagpuan na ang daan pauwi. Sa bus na sinasakyan nila, nakasandal ang ulo ni Polo sa balikat niya, natutulog. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, mukha itong payapa. Wala na ang bigat ng $1 bilyong na korporasyon sa kanyang mga balikat. Wala na ang anino ng isang makapangyarihang ama. Ang natira na lang ay si Polo. Nang makarating sila sa terminal ng bayan, hapon na. Ang sikat ng araw ay kulay ginto, nagbibigay ng mainit na yakap sa kanilang pagbabalik. Naglakad sila pauwi. Ang tanging daladala ni Polo ay isang maliit na backpack na naglalaman ng iilang damit. Iyon na lang ang natira sa kanyang dating buhay. Ngunit habang naglalakad siya sa tabi ko, ang kanyang hakbang ay mas magaan kaysa dati. Papalapit na kami sa dalampasigan ng matanaw namin sila. Si Hangin at Dapit Hapon, kasama si Aling Ginhawa, naglalaro sa buhanginan, nagtatayo ng isang munting kastilyo. Mama, Tito Polo. Sabay na sigaw ng kambal nang makita kami. Tumakbo sila palapit. Ang kanilang maliliit na paa ay lumulubog sa buhangin. Ang sumunod na nangyari ay isang imaheng habambuhay na mananatili sa aking isipan. Apolaki nang makita ko silang tumatakbo palapit. Ang lahat ng pagod mula sa biyahe at sa mga nagdaang araw ay biglang naglaho. Lumuhod ako sa buhangin, binuksan ang aking mga braso at sinalubong ang kanilang pagdating. Papa! Ang salitang yon ay hindi sinigaw, kundi ibinulong ni Dapit Hapon habang yumayakap ito ng mahigpit sa aking leeg. Sa tabi niya, si Hangin ay nakayakap sa aking baywang. Hindi na Tito Polo, kundi Papa. Isang salita, 4 na letra. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang titulo sa buong mundo.
Mas mahalaga kaysa sa CEO o chairman. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o pagsisisi. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Itinaas ko ang aking tingin at nakita ko si Mayari nakatayo sa harap namin. Ang kanyang mukha ay naliligo sa ginintuang sinag ng papalubog na araw. Nakangiti siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng salitang hindi na kailangang sabihin. Pagpapatawad, pagtanggap, pag-ibig. Tumayo ako, karga-karga ang kambal sa aking mga braso. Lumapit ako sa kanya. Wala na akong maibibigay sa inyo, Mayari. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Wala na akong pera, wala na akong pangalan. Ito na lang ako. Mayari hinawakan ko ang kanyang pisngi, marahang pinunasan ng isang luhang hindi pa natutuyo. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang minahal ko noon at minamahal ko pa rin ngayon. Polo, sabi ko sa kanya, matagal ka ng sapat. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang kamay na dati sanay lang humawak ng ballpen para pumirma ng mga kontrata, ngayon may kalyo na mula sa pagmamasa ng harina. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Welcome home, Polo. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang lahat ay nasabi na. Ang mga pader ay tuluyan ng gumuho. Ang mga sugat, bagamat may peklat, ay nagsisimula ng maghilom. Ang tinapay mula sa puso ay hindi na lang isang panaderya. Ito ay naging isang tahanan. Sa loob, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay laging may kasamang amoy ng pagmamahal. Makikita mo roon si Mayari, ang reyna ng kanyang munting kaharian, nagtuturo sa kanyang mga prinsipe kung paano maglagay ng keso sa ibabaw ng ensaymada. Makikita mo roon si Polo, hindi na nakasuot ng suit, kundi ng isang aprong may mantsa ng harina, masayang nagbubuhat ng mga tray ng pandesal, isang ngiti sa kanyang labi na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ang kanilang kayamanan ay hindi na nasusukat sa stock market o sa laki ng kanilang bank account. Ito ay nasusukat sa bawat halakhak ni na hangin at dapit hapon, sa bawat ngiti na ibinibigay nila sa isa't isa sa pagtatapos ng isang mahabang araw, sa init ng kanilang mga kamay habang magkahawak silang pinapanood ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng bayan ng amihan. Natagpuan nila ang kanilang legasiya, hindi sa isang pangalang nakasulat sa isang nagtataasang gusali, kundi sa isang tahanan na binuo mula sa mga piraso ng isang nasirang puso, pinatibay ng pagpapatawad, at pinalaki ng pag-ibig na mas matamis pa sa kahit anong tinapay na kanilang niluluto. Ang kwento ni na Mayari at Polo ay nagtatapos dito, ngunit ang kanilang buhay ay ngayon palang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni na Mayari at Polo ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa dami ng kanyang yaman, kundi sa tapang niyang talikuran ang lahat para itama ang isang pagkakamali at buuin muli ang mga pusong kanyang nasaktan. Ang kapatawaran ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni na Mayari at Polo? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon
kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.